Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto ho makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas! Headline! Pagsalubong ng Pasko sa Metro Manila at ilang lalawigan naging maulan. Ilang bahagi ng Bicol Region binaha. Nasa 10,000 pasahero nagdiwang ng Pasko sa gitna ng daan. Ilang pantalan nagsuspende ng biyahe dahil sa nagpapatuloy na sama ng panahon. Mga nasugatan dahil sa sa paputok, umakyat pa sa 43 ayon sa DOH. 40 road crash na itala nitong araw ng Pasko. Bulkang Kanlaon at Taal tuloy ang pag-aalboroto. At 6 na taong gulang na batang babae patay matapos salpukin ng SUV habang namamasko sa Cebu. Magandang umaga Pilipinas! Headline! Yan po ang ating headline ngayong December 26, ika-26 na po tayo sa buwan ng Disyembre 2024. Hindi ho holiday. Tayo po ay araw na ng Huwebes. Ito ho ay huling Huwebes na para sa taong 2024. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama sa 2 oras na balita at talakayan sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Live ho tayo sa DZRH Radio, DZRH TV, sa higit 1,000 cable operators. Gayon din ho sa iba't ibang istasyon ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din tayo sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Sa detalye po ng ating mga balita. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Umaga Pilipinas Balita. Una sa ating mga balita, asahan ang patuloy na pagulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang sa mga susunod na araw matapos ang Pasko dahil sa 4 na weather systems na umiiral. Kabilang dito ang shear line na nakaapekto sa southern at central Luzon, habang intertropical convergence zone naman sa silangang bahagi ng Mindanao. Nagdadala naman ang maulap ng papawirin at kalat-kalat na pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region ang northeast monsoon o amihan. Samantala, nakaapekto rin sa bansa ang trough o extension ng Tropical Depression Romina na huling namataan sa 475 kilometers kanluran ng Kalayaan Island sa Palawan o sa labas ho ng Philippine Area of Responsibility. Wala namang namomonitor na anumang LPA sa lawas ng bansa maliban na lang sa bagyong Romina. Nasa higit 200,000 individual o katumbas ng 55,254 na pamilya na ang apektado ng mga pagulan na dala ng shear line. Sa datos ng Department of Social Welfare Development o DSWD, karamihan sa mga ito ay nagmula sa Western at Eastern Visayas. Mula sa naturang bilang, mayroon ng higit 700 na pamilya o 2,706 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng DSWD
din na mayroon silang sapat na pondo para magpaabot ng ayuda sa mga naapektuhan ng mga pag-ulan. Sa katunayan, nakapaghatid na ang ahensya ng mahigit 4 na milyong pisong halaga ng ayuda, bukod pa ang kabuang 2 bilyong pisong halaga ng relief resources, kabilang ang food at non-food items at standby funds. Oras natin 11 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, nalubog sa baha ang ilang lugar sa Bicol nitong araw ng Kapaskuhan dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kay Brigadier General Andre Dizon, ang direktor ng Pro 5 o Police Regional Office 5, sinabi nitong nagkaroon din ng insidente ng landslide sa ilang lugar sa Bicol. Ngunit sa kabilaan niya nito, tinitiyak naman daw nila sa publiko na lahat ng kalsada ay madaraanan. Sinabi rin ni Dizon na wala silang naitalang untoward incident sa gitna ng pagdiriwang ng Pasko. Wala naman po ma'am uli dahil passable, although may mga abot hanggang sakong na pagbaha dito sa may baong area po ma'am. Yun ang pinagpapasalamat natin dahil walang naitalang yung related incident doon sa celebration natin sa at minsan nagpasalamat tayo sa panahon dahil yung pag-ulan ma'am, napilitan yung mga tao na mag-stay na lang sa kanilang mga tahanan. Kaya naiwasan natin yung untoward incident sa kalsada po ma'am. Ang tinig ni Region 5 Police Director Brigadier General Andre Dizon. Alas 4:13, umabot sa 34 na barangay ang binaha at 2 insidente ng landslide ang naitala sa Camarines Sur dahil sa naranasang mga pagulan sa lalawigan dulot ng shear line. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, mula ang naiulat na pagguho ng lupa sa bayan ng Tinambak at Balatan sa Camarines Sur. Dahil dito hindi pa rin madaraanan ang anumang uri ng sasakyan ang Balatan-Nabua Road. Naging maulan naman ang pagsalubong ng Pasko sa Metro Manila. Tahimik at walang katao-tao sa Rizal Park ilang oras pagkatapos ng Noche Buena dahil sa buhos ng ulan na nararanasan simula pa kagabi. Wala ring bumisita para mag-picnic para sa Noche Buena sa Kartilya ng Katipunan at Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pero hindi naman naging hadlang ang sama ng panahon para sa masayang pagsalubong sa Pasko para sa iilan na piniling ipagdiwang ito sa kani-kanilang tahanan. Meron ding mga mangilan-ngilan na pumunta dyan pa rin ho sa iba't ibang mga parke dito sa Metro Manila nung tumila na ang ulan. Pero una na ngang ibinawala ng Pag-asa ang mataas na tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila at kalapit na lawigan sa buong magdamag ngayong araw o kahapon ho ito hanggang sa mga susunod pang araw. Epekto pa rin ho yan ng shear line o yun hong salubungan ng mainit at malamig na hangin. Yung malamig na hangin na nanggagaling sa norte at yung mainit galing sa south. Pag nagsalubong ho yun, yun ho yung nagdudulot ng mga pag-ulan ho sa atin. Samantala, kung sa Metro Manila at sa ilang pang lugar sa bansa ay naging maulan ang Christmas Day, naging maaliwalas at walang pagulan naman sa Baguio City. Kasabay nito, dinagsa ng mga residente at turista ang tanyag na Burnham Park sa lungsod, lalo nitong araw ng Pasko. Ayon sa Pag-asa, nakapagtala ng temperatura na hanggang 17 degrees Celsius sa summer capital ng bansa. Bukod sa Burnham Park, marami rin ang napiling mag-celebrate ng Pasko sa ilan pang tanyag na landmarks sa Baguio City tulad ng iconic na Lion's Head sa kahabaan ng Cannon Road, habang hindi naman mapigilan o napigilang mag-horseback riding ng mga turista sa Wright Park, nagtungo sa The Mansion at mamasyal sa Mines View Park sa naturang lungsod. Samantala, alas 4:15 ng umaga, nagdeklara na ng state of calamity ang munisipalidad ng Baco sa Oriental Mindoro dahil yan sa matinding pagbaha dulot ng Tropical Depression Romina.
Ayon kay Mayor Alan Roldan, halos lahat ng barangay ay apektado sa pagbaha. Sinabi ni Roldan na nagdabas na ng pondo ang lokal na pamahalaan at nagbigay ng tulong ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno sa mga apektadong residente. Umapila rin si Mayor ng karagdagan tulong mula sa pambansa o mula sa national government. Naging generally peaceful naman ang pagdiriwang ng Pasko sa buong bansa. Yan ang iniulat ng Philippine National Police. Anya, walang naitalang anumang insidente ng karahasan sa paglubog o pagsalubong ng Pasko at 9 na araw ng simbang gabi. Sa gitna ito ng patuloy na pagbabantay ng pulisya sa mga matataong lugar gaya sa mga mall, pasyalan at simbahan. Sa kabila nito, pagtitiyak ng PNP, patuloy ang kanilang pagbabantay sa buong bansa at hindi ito magbababa ng seguridad kahit walang naitalang anumang insidente ng karahasan. Alas 4:17, hinimok ni Senator Christopher Bongo ang lahat na magpamalas ng kabutihan at pagmamahal sa isa lalo na sa panahon ng kumakaharap ang bansa sa mga pagsubok. Ayon kay Go, dapat gawing makabuluhan ang Pasko at patuloy na ipamalas ang malasakit sa isa't isa upang mas mapatatag ang komunidad at ang bansa. Kasabay nito, muling tiniyak ni Senator Bongo ang patuloy na pagtaguyod sa mga programang para sa mga mahihirap na inuuna ang kapakanan ng mga sektor na kulang sa serbisyo. Mula sa pagsuporta sa patuloy na operasyon ng Malasakit Centers hanggang sa pagtatayo ng mas maraming Super Health Centers at Regional Specialty Center. Suspendido naman ang biyahe ng ilang barko sa iba't ibang pantalan sa buong sa bansa ngayong panahon na ang Kapaskuhan. Sa magkakahiwalay na abiso na inilabas ng Philippine Ports Authority o PPA, walang biyahe ngayong araw ang mga barko sa mga inuulan pa ring mga lugar. Samantala, ang Starlight Ferries na nakabase sa Batangas ay magbabalik operasyon naman ngayong araw, December 26, matapos magsuspende rin kahapon dahil sa masungit na panahon. Habang suspendido rin mula pa kahapon until further notice ang biyahe ng Fastcat M3 ng Archipelago Philippine Ferries dahil sa mababang bilang ng pasahero at rolling cargoes. Nasa 10,000 pasahero ang nagdiwang ng buong araw ng Pasko sa gitna ng biyahe. Ito ang mga sakay ng mga pampasaherong bus na patungo sana sa mga pantalan na bibiyaheng pa-Visayas. Daan-daang sasakyan ang na-stuck sa trapiko sa 13 kilometrong kalsada sa Barangay Sisigon dahil sa aberya na nangyari sa Matnog Port. Pagdating pa sa pantalan ay sumalubong din sa mga nakababaang napakahabang pila na dala naman ng delay sa pagdating ng mga barko na sanhi ng masamang panahon dala ng shear line. Hindi naman nag-issue ng travel suspension ng Philippine Coast Guard dahil sa matinding pagulan pero bumaba ang naitalang departures per day sa pantalan dahil sa mga delay. Samantala, may mga humahabol pa rin na pasahero para makauwi ng probinsya nitong araw ng Pasko. Ilan sa mga biyahe sa PITX mula December 17 pa lamang ay fully booked nga. Ngunit nagbabakasakali pa rin ang ilang walk-in passengers o yun hong mga chance passengers na makabili sila ng ticket sa mismong Christmas Day kahapon. Nagkaubusan ng ticket sa terminal lalo na mga biyahe papuntang Bicol dahil sa advance o online booking at inaasahan na ganito pa rin ang sitwasyon hanggang December 31. Samantala, sabi naman ng dispatcher ng PITX, bumaba sa 16 na oras na lang ang travel time papuntang Bicol at yan ay inaasahan pa natin hanggang papalapit ho. Ngayon ay hindi holiday, merong ilang mga may pasok pa rin. Pero pag pumasok na naman tayo ng sabagay, Biyernes na ho bukas, tapos weekend at pagsapit naman ng Lunes, holiday na. Dahil at 30 ho yan, gayon din po, 31, holiday din at January 1. So, technically, parang ngayon at bukas lang din. May ilan ho sa mga may trabaho pa dahil pag Sabado-Linggo naman at 30, araw ng Lunes, Rizal Day, tapos 31, Auno,
asahan nyo ho na lalo pang dadami yung mga tao sa iba't ibang pantalan, gayon din sa iba't iba pang terminal. Samantala, alas 4:21 kung dati ay halos hindi mahulugan ng karayom ang Baclaran Market, ngayon ay maluwag na maluwag ito sa mga mamimili ngayong Pasko. Sa pag-iikot ni RH15 Giselle Ricafort sa Baclaran, kayang-kayang dumaan ng mga mobile vehicle sa loob na dati ay hindi na nakakapasok sa ganitong panahon. Ayon sa mga retailers sa naturang market, matumal ang mga mamimili ngayong Kapaskuhan kaya mahina rin ang kanilang benta kahit bagsak presyo na ang kanilang mga paninda. Inirereklamo rin ang pagdami ng kanilang mga kakumpetensya na mga online stores na mas tinatangkilit ng mga namimili para makaiwas umano sa hassle, lalo pa ngayong may masama ang panahon. Ibinibenta na lamang ng mga tindera sa 50 pesos ang kanilang mga paninda kaya may mabibili na ng 50 hanggang 100 pesos na damit pambata, habang may mga pangregalong laruan din na nasa 50 pesos lang sa Baclaran ngayon. Makabibili din ng damit pang matanda na nasa 100 hanggang 200 piso at mayroon ding 300 pisong mga pantalon, 180 pesos na mga sweater, 400 pesos ang 4 na shorts, habang may 20 piso o 20 pesos ang kada piraso ng underwear. Yun nga lang ho, napaka-tumal. Maaari ho kayong magpadala sa amin ng mensahe, pwede nating batiin yan. Abot na abot pa. Pwede ho kayong mag-message sa aming text line 0919-282-6485. Gayon din ho sa aming Facebook at YouTube Live sa DZRH News sa Facebook at DZRH News Television sa atin pong YouTube channel. Alas 4:23 ng umaga, babalik ho tayo para sa ilan pang mga balita, gayon din ho sa probinsya. Ito pa rin ho si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! All you need is pride, but mapahirapan ang self-con sa pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay-Away formula, tanggalang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Gising ho, gising. May trabaho. Hindi ho holiday ngayon 26. Pero para dun ho sa mga estudyante na mga naka-sem break na, tuloy-tuloy ho ang bakasyon. Yung mga paalala ho, baka may hindi pa nakatatanggap ng kanilang 13-month pay. May mga natatanggap po tayong mensahe dito ng mga nakaraang araw na wala pa raw, pampaki kanilang mga employer na ibigay ang kanilang 13-month pay at ang pangako daw parang at 30 yata kung di ako nagkakamali. Kaya ang paalala ho ng ating pamahalaan bawal yan dahil isang araw bago ho magpasko, 24 dapat natanggap na. So lahat ho ng mga empleyadong entitled sa 13-month pay ay dapat nakatanggap na ng kanilang 13-month pay, kanila hong mga bonus. Kasama kaya doon yung Christmas basket na dapat i-24 na matang. Sa bagay, pwede pa naman lutuin yun ng medianoche naman. At dyan mas maraming tumitira ng lechon at kung ano-ano pang mga kolesterol.
Alas 4:28 ho ng umaga. Miss Georgie Aquino, good morning. Leonora Sadumiano. Ngayon din sa mga suki na magandang umaga Pilipinas. Kay Alejandro de Mesa, magandang umaga po. Sheena Alfaro, Alan Francisco, na bumabati mula dyan sa Navotas. Ganyan din kay Revelito Magallones na bumabati pa rin ng Merry Christmas. Happy holidays po sa inyo dyan sa Victoria sa Tarlac. Ganyan din kay Bern Matias ng Quirino Province. Good morning ho sa inyo dyan. Milagros Sanggalang ng Laurel, Batangas. Arturo Camillo, Leo Havares. Siyempre, suki na rin natin to si Miss Ria Soto. Sa mga nais pa pong magpadala ng kanilang mensahe pero walang data, hindi makapag-comment sa ating social media pages pero may load, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating 0919-282-6485. 0919-282-6485. Miss Becky Tizuka, magandang umaga po at magandang araw dyan sa sa Japan ka. Bernabe Aquino na bumabati mula sa Isabela. Talaga mga kababayan natin kapag ganitong oras na nakasanayan na kahit pag nagpupuyat na merong hungganap, holiday, Noche Buena, Medianoche, kahit matulog ng late, basta nasanay na laging gumigising ng alas 4 ng umaga o alas 5, gigising pa rin ho ng umaga kahit late nang natulog. Inom na ho, higop-higop na ho ng kape. Victor Favillaran ng San Juan City, magandang umaga. Jose Ramirez ng Calamba, Laguna. Ngayon din kay Rodrigo Maur. O baka may mga nag-birthday pa dyan, batiin na natin, bukusan na natin itong ating palatuntunan na para ho sa lahat ng inyong mga pabate. Minsan lang to dahil holiday naman. Alas 4:31 ho, ibahagi nyo ho sa amin paano kayo nagdiwang ng Pasko. Naging ikaw ba Tole, nag-celebrate ng dito lang sa studio. Ito'y pala huwarang manggagawa. Hindi ka nanood ng MMFF. Magaganda mga movie ngayon sa MMFF dapat wala ba tayong ticket dyan? Ang panawagan ho ng ating mga senador tangkilikin yung sarili nating ika-50th ho ngayon, ika-50 Metro Manila Film Festival at marami hong mga pumatok na pelikula. May mga nagbabalik din kasing aktor Diyan sina Vic Soto, Vice Ganda dun sa And the Breadwinner Is. Na magandang panoorin yung family bonding na rin sa ating mga atsikiting na tagal-tagal natin nagtatrabaho. Wag daw wag puro trabaho. Minsan mag-unat-unat din ho. Makapiling natin iba yung magkaroon tayo ng pagkakataon para makasama ang ating mga pamilya. Lubos-lubosin na natin habang tayo malakas pa, no? Lalo sa ating mga lolo't lola, ating mga senior citizens, mga nanay at tatay, ating mga kapatid habang nabubuhay pa, no? I-treat natin, i-date natin. Hindi naman kailangan na laging ang ating mga partner ang ating kadate kung wala tayong partner. Pero ang oras ho natin, alas 4:32 na ho ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dako na muna tayo sa mga balita mula sa probinsya. Mahigit 4.6 na milyong pisong smuggled na sigarilyo nasamsam sa isang checkpoint sa Davao City. June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June.
Sa araw ng Pasko mismo nasakuti ang smuggled na sigarilyo na tinangkang ipasok sa lungsod ng Davao, ngunit naharang ng Task Force Davao Sirawan Checkpoint pasado alas 12:30 na tanghali, Disyembre 25, 2024. Arestado ang isang Muhammad na taga Zamboanga City matapos na mataan ng mga otoridad ang marim sa isang van ng sigarilyo sa passenger side sa minamanihong PUB. Batay sa report ng sinitaang driver, umamin itong smuggled ang mga karga niyang sigarilyo at inorder na ang nasabing mga produkto. Samantala, kung matatandaan na may naharang din sa Task Force PNP Sirawan na checkpoint na smuggled na sigarilyo noong hapon ng Dispiras ng Pasko kung saan naaresto ang isang alias Joe na tubong Pagadian City matapos tinangkang ipuslit papasok sa Davao City. Sa inventory ng Bureau of Customs at Turil Police Station, haabot sa 4,656 na mga rims sa smuggled na sigarilyo ang dala ng suspect na may magkaibang brand. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang mga narestong suspect para sa wastong disposasyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. Magandang umaga, nanonood habang nagkakapeng barako. Yan ang masarap. Si Rudy Perez ng Tanawan City sa Batangas. Mas healthy nga raw kapag pure black coffee, yung hindi hahaluan ng asukal. Habang good morning din dyan kay Marilu Geronimo ng Cabanatuan City, Raul Leido, Ana Orogo Dumao ng Montalban Rizal. Good morning ho. Ngayon din kay Ray Velasco, Georgie Lozada. At syempre sa ating suki na si Miss Evan Lang na bumabati ng Happy Holidays at ipinaabot ang pagbati kay Kong Angelo, kay Kuya Angelo Palmones at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ito napaka-isang dapat na hindi natin kakalimutan na ipagpasalamat palagi ang magkaroon ng magandang kalusugan. At mabenta yung mga buffet sa mga ganitong panahon. Magandang araw sa iyo, Evan Lang dyan sa Las Vegas. Ngayon din kay Rameses Rosas na binabati ang kanyang asawa na si Maria Chona Rosas na maaga nang nagsasampay. Gantong oras ha? Alas 4 ho ng madaling araw, nagsasampay na, naglalaba na. Carmelita Caballero, magandang umaga. Babalikan natin yung ilan pang mga pagbati nyo ho maya-maya lamang. Kaya padala nyo na ho yan sa ating DZRH News, sa DZRH News Television, YouTube at Facebook streaming. Gayon din ho sa ating text line 0919-282 o 282-6485 para ho sa mga nakikinig sa kanilang mga transistor radio. Alas 4:36, nakapagtala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 40 aksidente sa lansangan nitong nakalipas na Kapaskuhan. Batay sa listahan ng MMDA, nangyari ang 31 road crashes noong bisperas ng Pasko, habang 9 na iba pa ay nangyari kahapon December 25. Mula sa nabanggit na mga aksidente, 3 motorcycle riders ang nabiktima ng hit and run sa Quezon City. Ayon sa MMDA, bagaman kaunti ang mga sasakyan sa Metro Manila sa nakalipas na Kapaskuhan, naging pahirapan pa rin ang biyahe ng ilang motorista dahil sa basa at madulas na kalsada. Patuloy pa na sumisipa ang mga nabibiktima ng paputok. Ngayong kulang-kulang 1 linggo bago ho sumalubong ang 2025. Yan ay matapos umakyat sa 43 ang mga firecracker-related injuries. Sa datos ng Department of Health o DOH, ang naturang bilang ay naitala mula December 22 hanggang kahapon December 25. Mula sa nabanggit na bilang 18 sa mga biktima ng paputok ay naitala kahapon lang. Mas mababa naman ito kumpara sa 28 kaso na naitala noong December 25, 2023. Samantala, sinabi naman ng DOH na 39 sa mga biktima ay lalaki habang 4 naman ang babae. 37 o 86% ay nabiktima ng illegal na paputok. Kabilang ho ang taon-taon nang ipinagbabawal pero marami pa rin ang gumagamit. 5-star, Piccolo at Boga. Karamihan naman sa mga biktima ng paputok ay 19 na taong gulang pababa.
19 anyos pababa, ha? Pababa na nasa 34 habang siyam ang edad na 20 anyos pataas. Mas marami ho ang pero inyo ho at 34 ho yung nasa edad 19 years old pababa na nabibiktima ng paputok, habang siyam naman ang 20 anyos. Ibig sabihin wala pa sa legal age. Samantala, ipinagbabawal na ang paggamit ng paputok at anumang pyrotechnic device sa Bolinao, Pangasinan. Kasunod ito ng paglagda ni Bolinao Mayor Alfonso Celeste ng Executive Order No. 70. Ayon kay Celeste, layo nitong matiyak ang kaligtasan ng publiko sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Dahil dito inaatasan ng Barangay Council o nakumpiskahin ang mga paputok na ibinebenta sa lugar. Mas mainam ho na LGU na lamang, hindi paputok kundi yun hong mga pailaw, yun hong mga fireworks display. Ayun. Mas ligtas ho yan at mas marami pa makanonood at hindi perwisyo sa ibang tao. Samantala, alas 4:39, bawal din ang bentahan ng paputok online, legal man ito o hindi. Ulitin ko lamang ho, bawal rin ho ibenta ang paputok online. Para may nakita akong may mga nakikita ka ba nagbebenta ng paputok online? Marami sa TikTok, naka-yellow basket pa nga. Sa ganun na ho, panahon ho ngayon Hindi na ho para sa marketplace nga, wala kang makikita. Ako sa Facebook, merong mga nagpo-promote pero hindi gaano. Pero sa TikTok may mga nag-yellow basket ho nito Yan ho ang binigyan diin ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos mahuli ang isang tricycle driver na nabuking na nagbebenta ng paputok sa social media. Sa report ng ACG, kasama pa ng hindi na pinangalan ng sospek ang kanyang mga anak ng malambat sa entrapment operation sa lungsod ng Tarlac. Tama kasi pag bumili ka sa mismong bentahan ng paputok, may ma-checkpoint ka kahit makita lang. Alam ko bawal din yung tawag dito. Quitis. Alam ko bawal din yun pag nakita sa haba ho ng stick na yon, sayang ang magkano ba na isa nun? Parang 50 pesos yata isang stick ng Quitis Marami hong nagbebenta pa rin yan lalo na yung mga sinturon ni Judas, andyan pa rin ho yan. Nagkakataon kasing ito ho yung nahuli ho sa entrapment operation dyan sa Tarlac. Nagkataon na pulis ang kanyang inalukan ng paputok gamit ang kanyang Facebook sa pag-asang may maipandadagdag umano sa kanilang handaan. Pero sa halip na may maipandagdag sa budget nila pang Noche Buena, sa kulungan pa nagpasko ang nadakip na tricycle driver. Paglilinaw ni PNP ACG spokesperson Lieutenant Wallen Arancillo, hindi usapin kung legal o hindi ang firecrackers o pailaw na produkto ng isang nagbebenta dahil bawal ibenta ang lahat ng mga uri ng paputok na ito online. May it be illegal or legal po, bawal po magbenta online. Lalong-lalo na po kung tinatransport itong mga firecrackers from one place to another. Ito pong isang rason na isipin po natin yung safety natin. Yan ho ang tinig ni PNP ACG o Anti-Cybercrime Group spokesperson Wallen Arancillo. Oras natin alas 4:42. Babalik ho tayo sa ilan pang mga balita at reports pa rin mula sa probinsya. Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Para may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, meron na lang tayong 16 o
14 na lang ho pala, bilis ng oras. 14 na minuto ho bago mag alas 5 ho ng umaga. At marami mga nagpapaabot pa rin sa atin ng pagbati dito, hindi lang ng Merry Christmas, kundi Happy New Year dahil meron na lamang ho tayong 6 na araw. Tama, 6 na araw na lang ho bago natin salubungin ang taong 2025. Magandang umaga kay Loida Sacramento ng Santa Rosa sa Laguna, Rufino Pascua. Good morning ho, good morning. Ganyan din kay Annabel Fuentes ng Occidental Mindoro. Miss Sheroke, suki natin to sa Caloocan. Ganyan din kay Sofia Mateo, Raul Leido, Mary Grace Mapalad. Oo, dahil nabanggit ko na rin to dati dahil tayo isa ring kung di nyo ho na itatanong ay isa rin hong Lycean. Tayo ay nag-aral din sa Lyceum of the Philippines University. At gayon din kay Rodolfo Pajares na bumabati ng Happy New Year mula sa San Pedro, Laguna. Jose Ramirez, Calamba, Laguna. Renato Gamboa, Pasko Panalo promo. Naku, natapos na. Kung di ako nagkakamali, tapos na, no? Yung ating Pasko Panalo promo. Pero wag ho kayong mawawala ng pag-asa dahil ang ating ninong Sherwin Alfaro nag-iisip na ng susunod na ipang popromo ho natin. At antabayanan nyo ho yan. Merlito Agoncillo, Happy New Year. Yan ho ang ating pagbati ho ngayon. 6 na araw na lang ho at sasalubungin na natin ang taong 2025. Ngayong araw nga pala ay anibersaryo ng CPP o Communist Party of the Philippines at ang New People's Army ang kanilang armed group. At parang wala pa tayo nababalita ang mga aktibidad ng Communist Party of the Philippines unlike ng mga nakaraang last so napakatagal na hong panahon ho nito. Pero may statement ho na inilabas ang Philippine Army na sila ho ay naka-alerto sa founding anniversary ho ngayong araw ng Communist Party of the Philippines o CPP. Pero paglilinaw ho ni Army spokesperson Colonel Louis De Maala, naka-alerto sila pero wala namang hindi na kinakailangan pa magdeklara ng heightened alert para sa CPP. At dahil lagi nga naman daw naka-alerto ang ating mga kasundaluhan. Hindi ho katulad ng mga nakalipas na taon na nagdedeklara o hindi nagdedeklara ng ceasefire. Wala din hong ceasefire ngayon na may mga nauna na ho tayong balita dyan na walang holiday truce sa pagitan ng ating pamahalaan at ng mga Communist Party of the Philippines. At parang isa rin hong dahilan doon mas bumaba na raw yung mga guerrilla groups ng CPP unlike ng mga nakalipas na taon at kumpiyansa ang ating kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines na yan ay mabubuwag. Matatandaan nyo ho noong December 2022 nang pumanaw ang kanilang leader sa edad na 83 years old, si Kadjo Masison, nang siya ay nandun pa rin sa Netherlands. So sa mga oras na to wala pa tayong nababalitaan na mga aktibidad na may kaugnayan sa anibersaryo ng CPP-NPA. Pero sabi nga ng militar, hindi sila naka-heightened alert kundi naka-alerto lang. Oy, good morning kay Ninong. Ang EPS ng DepEd General Trias, si Ninong Arnold Estareja na nakatutok din ho sa atin. Araw-araw ho ito, walang patid kahit holiday, nagtatrabaho. Magandang umaga, Pilipinas! 59 anyos naman na lalaki mula sa Caloocan City nalunod sa beach sa Bolinao, Pangasinan. RH38 Freddy Fajardo sa detalye. Ka Freddy. Nauwi sa trahedyang masaya ng outing ng isang pamilya mula sa Caloocan City na dumayo pa sa Bolinao upang ipagdiwang ang araw ng Pasko sa beach. Subalit sinawing palad ang isa sa kanilang pamilya nang malunod dito sa dagat. Sa ulat ni Bolinao OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, alauna medya ng hapon ang kanyang mga tauhay nagresponde sa reported drowning incident sa karagatang sakop ng Ilog Malino, Bolinao at nakilala ang biktima na si Ronaldo de Los
Angeles makaraig 59 anyos, malabo ang mata dahil sa glaucoma at residente ng Bagong Silang, Caloocan City. Sa investigasyon na batid na launa medyo ng hapoy naglalangoy ang biktima kasamang ilan niyang kapamilya nang hampasin ito ng malakas na alon at natangay sa malalim na bahagi ng dagat at agad namang nakapagsagawa ng rescue operation ng MDRRMO, PNP at Bureau of Fire Protection, ngunit umabot ng alas 3 ng hapon bago natagpuan ang katawan ng biktima sa may layong 300 metro mula sa kinalunuran nito at naitakbo pa ito sa paggamutan kung saan idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Inuwi na rin kahapon ng hapon ang bangkay ng biktima sa kanilang tahanan sa Bagong Silang, Caloocan City. Ito si Freddy Fajardo Aris, 30, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Naku, nakakalungkot na balita naman yan. Kung kailan talaga ganitong holiday season, ano ho. Samantala, sa iba pa ho nating mga balita, meron na lamang tayong 8 minuto bago mag alas 5. Nagpaalala. Ito ho yung binabanggit natin kanina. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers na siguruhing tama ang sweldo na ibibigay ngayong Pasko. Batas sa Labor Advisory No. 14 Series of 2024, kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho ngayong araw o ito ho ay kahapon December 25, dapat itong bayaran ng 100% ng kanyang arawang sahod. Ganyan ho kapag regular holiday. Pero kung ang empleyado naman ay pumasok at nagtrabaho sa mismong araw ng Pasko, December 25, ay dapat itong bayaran ng kabuang 200% ng kanyang arawang sweldo para sa unang 8 oras. Ibig sabihin, bukod pa yung overtime. At kapag ito'y nagtrabaho ng higit sa 8 oras, ay dapat bayaran ng dagdag pa na 30% sa kanyang hourly rate. Sa madaling salita ho, dapat double pay kung regular holiday. Para naman sa mga empleyado na nagtrabaho ngayong holiday at natapat sa araw ng day off, dapat itong bayaran ng kabuang 200% ng kanyang arawang sweldo sa unang 8 oras at dagdag pa na 30 oras sa bawat oras na lalagpas. Samantala, panawagan ng Makabayan Block ay kinonsidera ng gobyerno ang mas malawak na coverage at regularization ng lahat ng government contractual employees. Ito'y matapos ang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos ng 7,000 pesos na gratuity pay para sa mga job order o JO o Contract of Service Employees o COS. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kasama sa mabebenepisyuhan ay ang mga libo-libong teaching and non-teaching personnel sa mga state universities and colleges, maging ang DepEd. I-extend din anya ito sa mga local government units dahil kasama rin nila sa paglilingkod sa bayan at dapat makatanggap ng benepisyo anuman ang kanilang assignment. Git pa ni Castro, magandang simulan ang gratuity pay pero isa lang anya itong band-aid solution. Dapat anya ipatupad ang security of tenure sa pamamagitan ng regularization dahil hindi dapat anya kontraktual lang ang serbisyo sa gobyerno. 6 na minuto bago o 5 minuto na lang, alas 5 na ho ng umaga. Isang grupo ng international lawyers ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan ng absolute pardon ng OFW at dating nasa death row na si Mary Jane Veloso. Ayon sa International Association of Democratic Lawyers, sapat na ang isinilbing 15 taon na pagkakakulong ni Veloso sa Indonesia. Dagdag pa nila, hindi na kailangan ng mahabang administrative at legal review ng mga eksperto para sa pagbibigay ng clemency dahil humanitarian lamang ang basihan nito. Anila ang patuloy na pagdelay sa hustisya ay katumbas rin ng pagdeny sa hustisya. Matatanda ang sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na malayo pa ang posibilidad na mabigyan ng clemency si Veloso. Dalawang individual arestado sa pagbebenta ng mga paputok sa Orion, Bataan. RH37, Danny Kumilang. Danny.
Dahil sa paglabag sa ipinatutupad na municipal ordinance sa bayan ng Orion, Bataan, 2 individual ang inaresto ng mga tauhan ni Orion Chief of Police, Police Captain Ian Billuan, hinggil sa iligal na pagbebenta ng mga ito ng mga paputok. Naaresto ang mga ito matapos magsagawa ng operasyon laban sa pagbebenta ng mga illegal na paputok sa barangay Bilulu, Orion, Bataan tulad ng mga pyrotechnic device. Nakumpiska sa mga ito ang iba't ibang uri ng paputok na nagkakalaga ito sa kabuuan na 4,000 pesos na walang kaukulang permiso at dokumento. Dinala ang mga nahuling suspect sa Orion MPS, ganun din ang mga nakumpiskang ebidensya at pagbabayarin sila sa itinakdang halaga na multa. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Masayang nagpasko si Mary Jane Veloso kasama ang kanyang pamilya sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City kung saan siya ikinulong nang dumating sa bansa mula sa Indonesia. Ayon kay Celia Veloso, ina ni Mary Jane, nasa 23 miyembro ng kanilang pamilya ang nagdiwang ng Pasko kasama si Mary Jane mula umaga hanggang hapon. Reregaluhan sana ni Celia ang anak pero bawal ito sa correctional kaya pagkain na lang ang kanilang dinala at pinagsaluhan gaya ng sinigang na baboy, spaghetti, salad at puto. Bukod sa Pasko, plano rin ng pamilya Veloso na muling bisitahin si Mary Jane sa ika-40 nitong kaarawan sa January 10, 2025. Kasabay ito ng patuloy na pag-asa ng pamilya Veloso na mabibigyan ng clemency ni Pangulong Bongbong Marcos si Mary Jane. Samantala, kasamang nakapagdiwang ng Pasko, nakapiling ang kanilang mga pamilya ang Persons Deprived of Liberty o mga PDL sa mga pasilidad ng Bucor sa buong bansa. Pinayagan ng Bureau of Corrections ang pagbisita ng kanilang minamahal sa mga piitan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Hinayaan din ng pamunuan ng Bucor ang mga misis ng mga PDL na makasama ang kanilang mister sa pasilidad sa loob ng 24 oras nitong araw ng Pasko. Sa mga hindi naman nakabisita, maaari pa rin daw ang isang araw na pagsama sa kanilang minamahal ngayong araw, December 26 at sa December 31 at January 1. Binigyan din ni Bucor Director Gregorio Pio Katapang Jr. na pagpapakita nila ito ng kanilang pagmamahal sa pagpapanatili ng relasyon ng mga PDL sa kanilang pamilya sa gitna ng pananatili sa mga kulungan. Isang minuto na lang ho at alas 5 na ng umaga, kailangan ng mas maraming paralegal officers ang Manila City Jail upang makater ang nasa 3,000 preso sa male dormitory. Sinabi ni Jail Superintendent Lino Soriano, 4 lang kasi ang available nilang paralegal officer na nag-accommodate sa kabuang 3,576 na male inmates. Ibig sabihin, isang paralegal officer ang nag-a-accommodate sa kada 900 bilanggo, taliwas sa ideal ratio na 1:300 o isa sa kada 300 preso. Kasabay nito, umaasa rin si Soriano na matutugunan ang 240% congestion rate sa male dormitory dahil 1,182 lamang ang dapat na bilang ng PDLs noon. Maganda umaga, Pilipinas! Oras natin, alas 5 na ng umaga. Tuloy ang pagbangon, tuloy ang paghilom. Ngayong Kapaskuhan hanggang sa darating na 2025, kaagapay mo ang kauna-unahang himpilan ng radyo. DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ho, ho, ho! Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas!
Umaga Pilipinas Headline. Balikan natin ang ating headlines. Sugatan dahil sa mga paputok o yun hong firecracker-related injuries umakyat pa sa 43 ayon sa DOH. 40 road crash na itala nitong araw ng Pasko. Philippine National Police naka-alerto para sa anibersaryo ng Communist Party of the Philippines. Bulkang Kanlaon at Taal patuloy na nag-aalboroto. At 6 na taong gulang na babae patay matapos salpukin ng SUV habang namamasko sa Cebu. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Huwebes, December 26, 2024. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama sa mga maiinit na balita at talakayan. Hindi po holiday pero magkakasama pa rin tayo dito ho sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Gising na ho, gising! Magandang Umaga Pilipinas. Patuloy na naka-alerto ang Philippine National Police o PNP hindi lang upang tiyakin ang seguridad ng publiko sa gitna ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, kundi bilang pagbabantay sa anibersaryo ng Communist Party of the Philippines. Ayon kay PNP Public Information Officer Brigadier General Gene Fajardo, inatasan ng pambansang pulisya ang mga commander sa mga malalayo at liblib na police stations na paigtingin pa ang kanilang pagbabantay at depensa. Paliwanag nito, hindi malayo ang pagganti ng CPP-NPA sa puwersa ng gobyerno dahil sunod-sunod na ang pagkakadakip ng kanilang mga leaders. Una nang inanunsyo ng pamahalaan na hindi sila magdedeklara ng ceasefire laban sa CPP-NPA ngayong holiday season. Nagbabala naman si Senator Juan Miguel Zubiri sa posibilidad na makarating pa sa Supreme Court ang usapin sa panukalang 2025 national budget. Ito'y kung pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang pambansang pondo nang hindi tinatanggal ang mga questionableng probisyon. Paliwanag ni Zubiri, dapat kasing maibalik ang tinanggal na budget sa computerization program ng Department of Education at 74 billion pesos na subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mababatid na December 20 pa dapat napirmahan ng Pangulo ang panukalang budget pero nausad sa December 30, Rizal Day, dahil sa ilang probisyong kailangang repasuhin at busisiin pang maigi. Samantala, binatikos ng Para Advocates for Inclusive Transportation ang gobyerno dahil umano sa kawalang plano nito para ayusin ang sistema ng transportasyon sa bansa. Ito'y matapos mapilitan ng ilang pasahero na palipasin ang bisperas ng Pasko sa iba't ibang transport terminals at pantalan dahil sa dagsa ng mga taong bumiyahe noong mga nakaraang araw. Ayon sa Transport Group, kapabayaan ito ng gobyerno dahil halos walang nilalaan na budget para sa pagpapaunlad ng transportasyon. Nauna namang sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo na mayroon mga programa at proyekto para mapadali ang sistema ng transportasyon sa bansa, ngunit hindi pa rin nakakamit ang seamless smart transportation. 5 minuto makalipas ho ang alas 5 ng umaga. Inaasahang aakyat pa sa higit 200 milyong piso ang jackpot prize sa Grand Lotto 655. Yan ay makaraang walang nanalo sa pinakahuling draw noong Lunes. Ayon sa PCSO, posibleng umabot sa 202.5 milyong piso ang sunod na jackpot para sa nabanggit na pagbola. Ang Grand Law 655 ay may draw tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado. 6 na minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Illegal na droga at kontrabando na kumpiska sa loob ng kulungan dyan ho sa Northern Samar. RH34 Jane Galit Bantayan sa detalye.
Jane, Nakumpiska ng otoridad sa loob mismo ng selda ang ilegal na droga na pinag-iinala ang shabu at iba pang kontrabando matapos ang isang uplan galugad ng PNP sa pamumuno mismo ni Police Colonel Sano Umingan, ang Provincial Director ng Northern Samar Police Provincial Office. Ayon sa report ng PNP, isinagawang nasabing uplan galugad sa Northern Samar Provincial Jail at Sub-Provincial Jail ng Alin at Lawang, Northern Samar. Nakumpiska ng otoridad ang 2 pakete ng pinag-iinala ang shabu at mga paraphernalias. Nakuha rin sa loob ng selda ang iba pang kontrabando na kinabibilangan ng mga cellphones, pocket wifi, palakol, gunting, lighters, baraha at iba pang mga pinagbabawal na mga gamit. Isinailalim naman sa random drug test ang mga empleyado at mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa bawat piitan. Samantalang mga nakumpisang pinag-iinalang illegal na droga ay nasa kustudiya ngayon ng Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri. Binigyan din naman ni Police Colonel Sano Umingan ng nasabing uplan galugad ay bahagi pa rin sa pagpapaigting ng kampanya kontra illegal na droga, kriminalidad at sa pagtitiyak ng kaayusan sa mga kulungan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arts 34 Jane Galit Bandayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. maraming salamat Jane Bantayan. Sa iba pang mga balita, isinusulong ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na mabigyan ng cash incentive na hanggang 1 milyong piso ang nasa creative sector na makakasungkit ng international awards. Kabilang narito ang filmmaker, literacy writers, mga artista at iba pang nasa creative sector. Para kay Yamsuan, hindi lamang pagpapakita ng pasasalamat sa karangalang dinala nila sa bansa ang pagbibigay ng cash incentives, kundi motibasyon na rin upang ipagpatuloy ang larangan. Sa ilalim ng House Bill 1934 o Artist Incentives Act, ang mga mananalo ng pinakamataas na award sa film festival, exhibition at prestigyosong mga kompetisyon ay bibigyan ng hanggang 1 milyong cash incentive, habang 500,000 piso naman ang matatanggap ng mananalo ng special recognition sa mga international competitions. Samantala, kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na wala siyang nilabag na anumang batas kaugnay ng 3 impeachment case laban sa kanya. Hindi rin o handa rin umano nitong harapin ang kaso at handa ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagtanggol siya bilang isa rin itong abogado. Matatanda ang 3 na ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa questionableng paggamit sa milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na kanyang pinamunuan noon. Kaugnay ho niyan, magsisilbing abogado ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga impeachment case na isinampa laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, nagboluntaryong maging legal counsel ang kanyang ama sa mga kasong kinakaharap kabilang ang impeachment complaints. Sinabi ng bise na binanggit sa kanya ito ng dating Pangulo sa kanilang Noche Buena. Nahaharap si VP Sara sa 3 impeachment complaint, kabilang ang sinampa ng Catholic priests, religious groups at ilang mga abogado. Binigyan din ni VP Sara na ang alok ng dating Pangulo sa Vice Presidente ay kasunod ng pagtanggi nito sa financial support. Sa Noche Buena ng pamilya Duterte, sinabi niya na nag-aalala ang kanyang ama at nagtanong-tanong tungkol sa kalagayan ng kanyang impeachment. Tinanggihan umano ni Sara ang alok ng ama na suportang pinansyal, kaya nag-alok na lang sa anak niya na mag-abogado sa mga kinakaharap na kaso. Samantala, sinabi ni VP Sara na kanyang hinihintay pa ang articles of impeachment mula sa House of Representatives. Binalaan naman ng direktor ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga police commanders sa Metro Manila na hindi umaaksyon laban sa iligal na sugalan sa kanilang nasasakupan. Bahagi ito ng direktiba ni Brigadier General Anthony Aberin na paigtingin ang pagsugpo sa illegal gambling sa lahat ng lugar sa Metro Manila. Simula lang nitong katapusan ng Nobyembre hanggang ngayong Disyembre, higit 2,000 na ang naaresto dahil sa naturang krimen.
Ipinaalala ni Aberin sa mga namumunong pulis ang kanilang papel sa pagpuksa ng illegal gambling at lalo na ang mahigpit na ipinagbabawal na pakikibahagi mismo ng mga ito. Ang sinuman anyang matutuklasang may kaugnayan sa illegal na sugal ay posibleng maharap sa mga kasong kriminal at administratibo. Sa datos ng PNP, kadalasang nahuhuli ang mga naglalaro ng Cara E Cruz, EZ2, Loteng at iba pang dice o card games na may kasamang pagtaya. 11 minuto ho makalipas ho ang alas 5 ng umaga. Babalik ho tayo sa ilan pang mga balita at reports. Standby lang ang atin pong muling oras, 5:12 na ng umaga. Ito pa rin po si Yubel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Champion Detergent para less time sa labada. Doon sa mga nagbabalak na magbigay ng pangregalo, wala pang maisip, pinamaganda, tangerine chocolate. Nagregalo na ho kayo, nakatulong pa kayo sa mga magsasaka. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magsasaka ay nagpo-produce na ng dekalidad na kakao beans, ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. O diligan sa tangerine-chocolate.ph. Nandiyan din po yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, tinutulungan natin ang ating mga magsasaka, tinutulungan pa natin lumakas ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki niya na itong tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Tangerine chocolate, available sa 0919-095-5935. Maganda. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:18 sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Kasama na natin si Miss Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Ma'am Rhea, magandang umaga po. Yes po, magandang umaga po Sir Yuel. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw, sa kasalukuyan po ay bagyang umina yung epekto nitong hanging amihan at kaakibat po niyan ay nabawasan din po yung mga pagulan na dala po nitong shearline. So sa ngayon po ay hindi po nakakapekto yung shearline sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating kapuluan dulot naman ng amihan pati na rin po nitong intertropical convergence zone. Especially po sa areas ng Mindanao, pati na rin po sa Palawan, asahan po natin ang makulimlim na panahon na may kasamang moderate to heavy na mga pagulan dulot po yung na epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. At sa may areas naman po ng Cagayan Valley, pati na rin po sa Cordillera Administrative Region, maaring maranasan din po yung mga maulap na kalangitan na may light to moderate na mga pagulan, dulot naman na epekto ng hanging amihan. For the rest of the country, kabilang po dyan ang Metro Manila, ay asahan po natin ngayong araw ang improved weather conditions except na lamang po yung mga panandalian o mga biglaan na buhos ng ulan dulot po ng mga isolated na thunderstorms. Simula po bukas ay maaring maranasan po ulit natin or maaring lumakas po ulit yung epekto ng amihan at magdudulot po ulit ng epekto yung shear line, especially po sa eastern sections ng northern at central Luzon. At yung ITCZ naman po ay patuloy pa rin po magpapaulan sa bahagi po ng Mindanao at Palawan. Ma'am Rhea, parang last year hindi ganito yung naramdaman natin na tuloy-tuloy yung pag-ulan, halos buong linggo, no? Yes po, kung naalala po natin last year ay nasa El Nino po tayo. So mabawas-bawas po talaga yung mga pag-ulan kung ikukumpara po ngayong taon. Okay po, maraming pong nga lang mga bata hindi nakapamasko kahapon. Ma'am Rhea, maraming salamat po. Happy holidays po sa inyo dyan sa Pag-asa. Yes, happy holidays din po. Good morning po. Good morning po, Ms. Ma'am Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong Oras po natin alas 5:21 na ng umaga. Malaking bagay para sa mga senior citizens ang pag-alis sa purchase booklet bilang requirement sa diskwento sa pagbili ng gamot.
Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, nararapat lang ang desisyon ng Department of Health na alisin ito. Anya, isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi agarang nabibigyan ng gamot at diskwento ang mga senior citizens dahil kalimitan ay nalilimutan nilang dalhin ang kanilang purchase booklet. Paliwanag ni Salceda, itong inisyatiba ng Kamara para mapadali ang pagkuha ng 20% discount ay malaking tulong sa mga senior citizens. Samantala, tumulong na ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Siarelco Electric Cooperative o Siargao Electric Cooperative o Siarelco para maresolba ang malawakang power outage sa Siargao Islands. Inabot ng 13 araw ang power outage ng Siargao dahil sa problema sa submarine cable. Pinapurihan naman ng National Electrification Administration o NEA ang NGCP sa pagtulong sa Siarelco na maayos ang nasirang kable. Sa hearing, humingi rin ng paumanhin sa Siarelco si NEA Administrator Antonio Almeda sa paniniwala na sila ang dahilan ng nasirang submarine cable na nagresulta ng malawakang brownout sa isla. Inireport sa komite ni Cynthia Alabanza, tagapagsalita ng NGCP, na nagpadala sila ng mga equipment, 2 metering and testing teams at 9 nakataong team kahit hindi na ito sakop ng kanilang mandato. Samantala, 7 beses na nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras. Sa bulletin ng PHIVOX, nagtagal ang naturang mga ash emissions mula 3 minuto hanggang 2 oras at 26 na minuto. Bukod dito, na-monitor din ng ahensya ang 25 volcanic earthquake sa bulkan, kabilang na ang 5 tremors na tumagal sa pagitan ng 3 at 40 minuto. Habang naglabas din ng Kanlaon Volcano ng nasa 3,585 tonelada ng sulfur dioxide o asupre at 1,200 metrong taas na plume. Patuloy na hinihimok ng PHIVOX sa mga komunidad sa loob ng 6-kilometer radius ng summit crater na lumikas dahil sa panganib ng ashfall, lava flow at rock falls dahil sa nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon na nakataas pa rin po sa Alert Level 3. At patuloy pa rin ho ang paalala sa mga residente ho natin dyan, patuloy ho ang pagulan at posible ang lahar. Alas 5:24, nakapagtala ng 11 volcanic earthquake sa Taal Volcano sa Batangas sa nakalipas na magdamag. Ayon sa PHIVOX, sinabayan ito ng 7 tremor na tumagal ng 3 hanggang sa 5 minuto. Sa monitoring ng PHIVOX, dumadalas ang volcanic quakes na nararamdaman sa paligid ng Taal pero nabawasan naman ang inilalabas nitong sulfur dioxide. Mula December 23 hanggang December 24, nasa 1,181 na metric tons ng sulfur dioxide lamang ang ibinuga ng bulkan, mas bababa sa 8,322 tons na ibinuga noong December 16 hanggang December 23. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Humabol pa bago magpasko ang halos 5 milyong pisong halaga ng droga na nasabat ng PNP sa magkakahiwalay na operasyon sa Taguig. Ayon kay Lieutenant Nadame Malang at tagapagsalita ng Drug Enforcement Group, 2 high-value individuals ang nasukol sa naunang operasyon sa Langka Road sa Taguig. Nagkasapo muli inyo ang inyo pong Philippine National Police Drug Enforcement Group sa pumuno pa rin po ng ating pong buting director, no other than Police Brigadier General Lester Pimata. At nakapagsagawa nga po tayo ng 2 magkasunod na bypass operation dito nga po sa 2 barangay ng Taguig City na kung saan along Langka Road, West Bikutan, Taguig City. Ang ating pong mga operatiba po dyan ay nakapag-kumpista ng hindi po bababa sa 500 gramo ng inilalang shabu at pagkakahuli po ng 2 high-value individual. Kasunod nito ay may 3 ring kapwa high-value individual na nahulihan ng nasa 200 gramo ng shabu sa isang residential area sa Maharlika Compound. Sa isang banda naman po, dito naman po sa isang residential house sa Magundato Street, Maharlika Compound, Bikutan, Taguig City, ang ating naman pong isang team ng SOU NCR dyan ay nakapagtala at nakahuli rin po ng hindi po bababa sa 200 gramo na iniharap pong shabu at pagkakahuli po
ng 3 high-value individuals at kung ito po pagsusumahin, hindi po ito bababa sa 5 milyon yung worth po ng mga shabu na nahuli po ng ating mga operatiba. Yan ho ang magkasunod na tinig ni Lieutenant Nadame Malang, tagapagsalita ng PNP Drug Enforcement Group. Samantala, sumiklab naman ang sunog sa isang warehouse sa Navotas nitong araw ng Pasko. Ayon sa Bureau of Fire Protection, National Capital Region, tinupok ng apoy ang warehouse na nasa Simeon de Jesus Riverside sa barangay San Rafael Village sa Navotas. Batay sa ulat, itinaas sa unang alarma ang sunog bandang alas 6:42 ng umaga at idineklara itong under control alas 7:28 ng umaga hanggang sa tuluyang maapula mag-aalas 8 ng umaga. Wala namang naitala ang Bureau of Fire Protection na nasugatan o namatay habang inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Isa naman ang sugatan matapos tumagilid ang isang SUV sa northbound lane ng Skyway nitong Pasko. Sa investigasyon, nagitgit ng isang pampasaherong jeep ang SUV dahilan para tumagilid ito papunta sa kabilang lane. Bumangga ang SUV sa isa pang sasakyan pero wala naman ang naitalang nasaktan sa aksidente. Pero nagdulot ito ng mabigat na pagdaloy sa trapiko sa northbound lane ng Skyway malapit sa Alabang Viaduct. Patay ang isang 6 na taong gulang na batang babae habang sugatan ng kanyang mga magulang matapos salpukin ng isang SUV ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Naga, Cebu. Sa ulat ng pulisya, patungo sana sa bayan ng San Fernando ang pamilya para mamasko nang bigla silang araruhin ng SUV. Aminado naman ang 21 anyos na driver na nakatulog siya habang nagmamaneho dahilan para mangyari ang trahedya. Kalilibing lang daw kasi ng kaniyang 2 araw. O kalilibing lang daw kasi ng kanyang o sa makatuwid siya daw ho kulang sa tulog. Kaya aminadong nakatulog. Sa lakas ho ng pagkakabangga, tumilapon ang 3 at dumiretso pa ang SUV at winasak ang bahagi ng isang bahay na nasa gilid ng kalsada. Humingi naman ng tawad ang suspect sa nangyari pero desidido pa rin ang mga kaanak ng mga biktima na sampahan siya ng kaso. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho sa mga nakatutok ho sa atin. Marami-rami ang gumising na maaga ngayon. Roberto Raqueno na bumabati ng Happy Holidays at Happy New Year mula dyan sa Dallas, Texas. Ganon din kay Fernando Manganti ng Pexonville, Bulacan. Uy, Evan lang, maraming salamat. Gayon din kay Jaime Tan ng Negros Occidental. Rogelio Carion, magandang umaga rin ho. Arsenio Peralta at kay Segundo Paano ng South Cotabato. Babalik ho tayo sa ilan pang mga balita. Oras ho natin, alas 5:29 ng umaga. Pilipinas! Magandang umaga ho sa lahat ng mga naghahanda ng almusal, sa mga nag-iinit ng spaghetti. Day 2 na ngayon, tama? O day 3 na ng pag-iinit ng day 2 pa lang ng pag-iinit ng spaghetti. Kahapon yung day 1. O magandang umaga ho, gising sa mga may lakad pa at nata-traffic, medyo traffic kahapon para ho doon sa mga papasok ng Metro Manila. Pero para doon sa mga paluwas, napakaluwag ho ng kalsada. Sa katunayan nga ho yan, kahapon pinagre-report namin yung MMDA Metro Base. Ayaw daw mag-report. Sabi ko, bakit? Yung pala, wala daw may re-report kasi walang traffic, walang build-up ng daloy ng sasakyan. Ganun daw ho, kaluwag. Yun ho ang sabi sa atin ng MMDA Metro Base kahapon. Ay, maraming salamat. Good morning. Happy holidays kay OJ Macapagal RD. Gayon din kay Arnel Gonzales na nakatutok sa Cogeo Antipolo. Henry Dolohan, mga suki natin to sa Magandang Umaga Pilipinas. Gayon din kay Lucy Loresto ng La Union. Marjon Galanta ng Quezon, Bukidnon, Purok 4, Santa Cruz. At gayon din kay Antonio Tabat ng Binalbagan, Negros Occidental. Magandang umaga, Pilipinas!
Balik-balita po tayo, alas 5:38 na ho ng umaga. Dalawang individual ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Antipolo City nito lang araw ng Pasko. Sa ulat ng mga lokal sa ulat ng PNP, isang babae ang pinagsasaksak ng kanyang stepson dahil sa away sa gastusin sa bahay sa barangay Kupang. Bago pa nangyari ang krimen, napag-alamang magkainuman pa ang biktima at ang sospek na siya namang naging dahilan para uminit ang kanilang pagtatalo. Nakatakas pa ang sospek matapos ang krimen at ngayon ay pinaghahanap na ng mga otoridad. Samantala, isang tricycle driver naman ang pinagsasaksak din hanggang sa mapatay habang papasok na sana sa kanyang bahay sa barangay San Jose. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero nadakip na ang 4 na nakilalang sospek, kabilang na ang mismong sumaksak sa biktima. Arestado naman ang isang ginang matapos na magnakaw ng angpaw o pulang sobre na naglalaman ng 1,200 pesos cash mula sa isang nagsisimba sa Tondo Church. Nangyari ang pangi-snatch ng suspect dakong alas 11 ng umaga sa Santo Niño Church habang naglalakad ang isang 26 anyos na babaeng call center agent patungo sa simbahan upang magsimba. Nabatid na hawak ng biktima ang angpaw nang bigla nitong kunin at itakbo ng suspect na si... Ganda naman ang pangalan ng suspect, Princess Nicole Santos. Mabilis naman na nakahingi ng tulong ang biktima dahilan upang mahuli ang suspect na ngayon naghihimas rehas na. Arestado ang dalawang kalalakihan sa pagbebenta ng ilegal na paputok sa loob ng isang subdivision sa General Trias sa Cavite. Kinilala ang dalawang suspect na sina alias Christian at alias Getson na parehong residente ng Bella Vista, Barangay Santiago. Naaresto ang mga suspect matapos na makipagtransaksyon online sa pulis na nagpanggap na interesado sa ilegal na paputok. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 19 na bundle ng regular na quitties, 4 na box ng bombshell quitties, 3 pakete ng whistle bomb, 1 box ng piccolo, 1 box ng higad, 1 box ng magic diamond fountains, 1 iPhone 13 Pro Max. Ay, paputok din. Ito yung ginagamit sa... Kala ko paputok, pangalan na rin ng paputok yung iPhone 13 Pro Max eh. Baka yun yung ginagamit sa transaksyon. Ngayon din ng 50 piraso ng Budal Money at isang Honda sedan. Sa makatuwid ho, ito yung binabanggit ho natin kanina na bawal yung pagbebenta ng paputok online, legal man yan o illegal, parehas din ng kalalagyan. Alas 5:41, aabot sa 440 piraso ng boga o improvised cannon ang winasak ng mga otoridad sa Rizal. Ito'y bilang bahagi ng kampanya ng Rizal Provincial Police para sa ligtas na pagdiriwang ng holiday season. Binubuo ang boga ng tin cans, plastic bottles, PVP pipes at toy guns. Pagtitiyak naman ng Rizal Provincial Police, patuloy na paigtingin ang kampanya kontra sa ilegal na paputok upang mailayo sa panganib ang lahat sa paggamit nito. Kumpiskado naman ang 15 milyong pisong halaga ng piniratang liquefied petroleum gas o tangke ng LPG. Pekeng LPG sa isang warehouse sa Giginto, Bulacan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Milgrace D. Dries, Bulacan Criminal Investigation and Detection Group Provincial Officer, dinadaya ang timbang ng mga LPG. Sa halip niyang 11 kilos ay ginagawang 9 kilogram na lang, kaya kung ikukumpara sa iba ay mas mababa ang presyo nito sa merkado. Kaya mababa. Bukod pa rito, pinipirata at pinipeke rin anya ang selyo ng mga tangke ng LPG na posibleng magdulot ng panganib dahil sa hindi dumaan sa quality control. Nanawagan naman ang Santo Papa ng dialogo sa pagitan ng Ukraine at Russia upang matapos na ang gera sa dalawang bansa. Sa Christmas message ni Pope Francis, umapila itong maging bukas ang dalawang bansa sa negosasyon tungo sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Una namang nagpahayag ng interes si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa peace talks simula ng manalo si President-elect Donald Trump nitong katatapos lang na halalan. Alas 5:43 ng umaga.
17 minuto bago mag-alas 5 o bago mag-alas 6. Opisyal nang binuksan ni Pope Francis ang Holy Door ng St. Peter's Basilica kasabay ng paglulunsad ng Jubilee Year ng mga mananampalatayang Katoliko. Ang Holy Door ay ang espesyal na pintuan sa mga simbahan na binubuksan sa panahon ng Jubilee Year. Ibig sabihin 12 buwan o isang taon na bukas ito na sumisimbolo sa pagbabalik loob sa Diyos o pagpapatawad at pagtanggap. Sinundan na isang prosesyon ng seremonya na dinaluhan ng libo-libong Katoliko sa labas ng St. Peter's Square habang pinatutunog ang kampana ng Vatican Basilica. Alas 5:44, sugatan ng isang miyembro ng CAFGU o Citizen Armed Forces Geographical Unit matapos natamaan ng ligaw na bala sa Tukuran, Zamboanga del Sur kahapon. Kinilala ng 53rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang biktima na si Bonnie Cabaron, 32 anyos, na tinamaan ng ligaw na bala sa kaliwang braso. Ayon kay Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr., commanding officer ng 53rd IB, off-duty na si Cabaron at nagtungo sa isang tindahan upang maka-access sa Wi-Fi signal nang bigla siyang tamaan ng ligaw na bala. Nagpapagaling na si Cabaron habang iniimbestigahan pa kung saan nagmula ang bala na tumama sa kanya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Doon sa mga nagbabalak na magbigay ng pangregalo, wala pang maisip, pinamaganda, tangerine chocolate. Nagregalo na ho kayo, nakatulong pa kayo sa mga magsasaka. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang ating pong mga magsasaka ay nagpo-produce na ng dekalidad na cacao beans, ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-0955-935. O diligan sa tangerinchocolate.ph. Nandiyan din po yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, tinutulungan natin ang ating mga magsasaka, tinutulungan pa natin lumakas ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki niya na itong tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Tangerine chocolate, available sa 0919-095-5935. Magandang pamasko! Pero para ho sa mga taga-Binangon ng Rizal at mga karatig lalawigan, puntahan ho ninyo yung St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangon ng Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan na meron pong balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede ho ninyo i-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly, payable in 30 years. Tawag na ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Kaya kung gusto ninyong pagkagising, ang sasalubong sa inyo pagpunta ho ninyo ng balkon ay malamig na simoy ng hangin, magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Balik-balita muna tayo. Meron na lamang tayong 9 na minuto bago ho mag-alas 6 ng umaga. 2 binatilyo na nasita dahil walang damit dyan po sa Caloocan ay nahulihan ng shabu. RH23 Edwin Duque sa detalye. Edwin. Tama, Yuel, 2 lalaki ang nasita na walang damit pangitaas sa barangay 145 sa Bagong Barrio, Caloocan ang nahulihan ng shabu ng Caloocan ng pulis. Ayon kay Police Colonel Judy Doles, nasita ng Substation 5 sina alias Roniat at Joel dahil sa paglabag sa City Ordinance. Kaya sila natikitan ng kapkapan upang matiyak na walang dala ng anumang bagay sa katawan. Ay dito na nakuhaan ng illegal na droga. Nakuha sa pag-igat ng 8.7 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 59,160 pesos. Harap ang 2 sa kasong paglabag sa kasong State Ordinance and Republic Act 9165. Sinabi ng opisyal na hindi pinapalampas ng kapulisan
ang mga may mga paglabag upang masawata ang mga pasaway sa lansangan at mga gumagawa o sumusuway sa mga paglabag ng illegal na droga. RH23, Edwin kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Magandang umaga, Marian Panaga, na nakatutok dyan sa Teresita, Cagayan Valley, na binabati ang kanyang mga kabarangay sa Masi. Happy holidays po sa inyo dyan. Ganyan din kay Mario Alicante ng Zambales at Joel Matienzo, Seth Reyes, Roberto Raqueno. Magandang umaga po. Oras po natin 5:53 ng umaga. Sa iba pang mga balita. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang isang 36 anyos na electrician matapos masalpok ng isang van sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Batay sa investigasyon, nasa gilid ng kalsada ang biktimang si Roland Alcontin dahil sinusubukan nitong paandarin ang motorsiklo niyang biglang nasiraan sa daan. Pero habang pinapadyak ang motor, bigla na lamang siyang sinuwag ng isang humaharurot na van at tumilapon sa highway. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero binawian din ang buhay dahil sa tindi ng tinamong pinsala sa katawan. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang driver ng van. Samantala, pinagpapaliwanag naman ni LTO Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza ang isang LTO District Office Head kaugnay ng maanumalyang pagrerehistro sa truck na nasangkot sa isang nagdaang madugong aksidente. Isa ang nasawi habang 5 ang nasugatan sa naturang insidente na nangyari sa Parañaque City. Batay sa ulat, nagkaroon ng brake malfunction ang naturang truck dahilan upang mabangga nito ang iba pang sasakyan na nasangkot din sa insidente. Sabi ni Mendoza, nais nilang hinga ng paliwanag ang namumunong LTO Parañaque Chief kung paano nairehistro ang truck gayong hindi ito pasok sa pagiging roadworthy. Binigyan ng 5 araw ang opisyal para magbigay ng eksplenasyon at kung hindi ay mahaharap ito sa karampatang parusa. Tumaas naman ang utilization rate o paggasta ng ilang mga ahensya ng gobyerno sa kabila ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Sa ulat ng Notice Cash Allowance o NCA, tumaas sa 93% na panggamit ng pondo ng lokal, national at state-owned enterprises sa Pilipinas ngayong taon kumpara noong 2023. Katumbas ito ng kabuang 4.26 trilyong piso mula sa kabuang 4.52 trilyong pisong halaga na inilabas noong Hulyo. Dahil dito, 258.24 bilyon na lamang ang unutilized funds o hindi pa nagagastos na pondo ng ilang mga ahensya ng gobyerno mula sa budget nito ngayong 2024. Kinundi na naman ng Embahada ng China sa Maynila si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro dahil sa umano'y hindi makatarungang akusasyon nito laban sa China. Kasunod ito ng pag-anunsyo ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido sa planong pagkuha ng Pilipinas ng missile system para maprotektahan ang maritime interest ng bansa. Nabatid na sinabi ni Teodoro na ang plano ng Army ay lehitimong hakbang para sa kaligtasan ng mga Pilipino habang pinuna rin nito ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea at ang paglabag umano nila sa karapatang pantao. Samantala, hinimok naman ng China ang Pilipinas na muling isaalang-alang ang planong pagbili ng missile system. Meron na lamang ho tayong 3 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Magbalitang showbiz na muna tayo. Magandang umaga, Pilipinas! Pelikula ni Vice Ganda. Abay, nangungunar. Kahapon si Vice Ganda nandyan sa Dasmariñas City, SM Dasma sa Cavite. At yung ilan din mga stars na tampok dito ho sa MMFF ay nag-ikot-ikot sa mga mall. Pero ang kanyang pelikula ang nangungunar raw sa 50th MMFF. Balita mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie.
Nagsimula nang ipinalabas kahapon ng 10 pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival. Mas lamang talaga ang mga pelikulang may higit 100 cinemas, kaya lamang na lamang ang And the Breadwinner Is ni Vice Ganda dahil meron itong mahigit 200 na mga sinihan. Ang Espantajo, The Kingdom at Uninvited ay mahigit 100 cinemas at yung iba naman ay 30 hanggang 40 cinemas lamang sila. Kaya ayon sa nakalap naming impormasyon, ang nangunguna sa takilya as of yesterday ay ang pelikula ni Vice Ganda and The Breadwinner Is. Sumunod ang The Kingdom ni Vic Soto at Piolo Pascual. Pumangatlo ang Espantajo ni Judy Ann Santos at Lorna Tolentino at ang Uninvited ni Vilma Santos. Pang-apat at ang panglima naman ay ang Green Bones ni Dennis Chilio at Ruru Madrid. Pawang magaganda ang mga pelikulang kalahok, kaya mahirap pa talaga hulaan kung alin ang aariba ng husto sa takilya. At kaya abangan na lang natin sa awards night bukas ng gabi na gaganapin sa Soler Resorts, Parañaque, kung alin ang hahakot ng awards dahil tsak na babawi ito sa takilya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yan na po mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong pong December 26, 2024. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones sa buo-buo ng DZRH News Center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo pong nakasama, ito po si Yuel Reyes. Meron na lamang tayong 6 na araw bago ang salubong 2025. Ang bilis ng araw. Muli ho, susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita kasama si Katunying Anthony Taberna. Oras po natin, 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga.